Pag-uusapan natin sa video na to guys, no, kung paano nga ba tayo mamuhay ng may kalayaan, no? Kung paano nga ba natin gamitin yung kalayaan natin na maging kaaya-aya pa rin tayo sa paningin ng Diyos, no? Kasi alam naman natin guys na lahat talaga tayo ng mga tao makasalanan tayo, kumbaga alipin tayo sa kasalanan, no? Wala talagang perfecto sa atin, walang perfecto sa atin dahil lahat talaga tayo nagkasala sa Diyos. Pero gumawa ng paraan si God para ma-restore yung relationship natin sa Kanya dahil nga nasipari tayo sa Kanya dahil sa mga kasalanan natin, no? So, ang ginawang hakbang ni God, ipinadala niya sa mundo si Jesus Christ para magsakripisyo para sa atin, para tubusin lahat ng mga kasalanan natin, para pagbayaran yung mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross, di ba? Nabayaran ang mga kasalanan natin, no? So, nabigyan tayo muli ng chance para maging malaya tayo sa kasalanan, para ay maialis tayo sa pagkaalipin sa mga kasalanan na nagawa natin. Kung tayo ay maniwala doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross na yun, no? Kung tayo ay magsisi sa mga kasalanan nating nagawa at humingi ng tawad sa Diyos at maging born again na. Kung gagawin natin yung part natin, mabibigyan tayo ng kalayaan para makaalis doon sa slavery of sins, di ba? Sa atin na yon kung gagawin natin yung part natin, kung tayo ay magsisisi at humingi ng tawad sa Diyos, no, para maging tunay na malaya tayo, no, kasi ang tunay na kalayaan ng bawat isang tao ay ang pagkakaroon natin ng relationship kay God, di ba? Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang natin kapag tayo ay magbalik loob sa Diyos, kung tayo ay sumunod sa mga teachings ni Jesus Christ at sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, kung sundin natin ang mga kautusan ng Diyos sa atin, no? Yun ang tunay na kalayaan, no? Ibig sabihin, malaya ka na sa bondage of sin, pinalaya ka na ng Diyos sa mga kasalanan na nagawa mo, no? At ang kalayaan na yun ay pwedeng maghahatid sa iyo para mapagkalooban ka ng Diyos ng eternal life someday, di ba? Yan ang hatid na magandang consequence ng pagiging malaya natin, ang pagkakaroon natin ng eternal life, kasi yan ang ino-offer ni God sa atin, sa mga tao na naialis ang sarili nila sa slavery of sins, no? So, pag-usapan nga natin dito guys, no, paano nga ba natin gamitin yung kalayaan natin para maging kaaya-aya tayo sa Diyos, no? Kasi sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 13, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another," di ba? Tulad nga ng sinabi ko, tayo ay tinawag tayo para magkaroon tayo ng kalayaan, para maialis natin yung mga sarili natin sa slavery of sins. Pero ang nakasaad dito, wag daw natin gamitin yung kalayaan natin para gawin natin lahat ng mga gusto natin, gawin natin yung mga desires ng flesh natin, gawin natin kung ano yung makamundong kahiligan natin. Kung hindi, gamitin daw natin yung freedom natin para maipakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin sa pamamagitan ng pagsiserve natin sa kanila, di ba? Pagsilbihan natin sila, no, sa pamamagitan ng kung ano yung mga natutunan natin about words ni God, i-share natin sa kanila para magkaroon din sila ng kaalaman, di ba? Magkaroon din sila ng karunungan, i-serve natin sila, di ba? I-share natin kung ano yung mga natutunan natin na mga makadiyos na mga gawain, di ba? I-ano natin sa kanila, ituro natin yan para mapagsilbihan natin sila, doon maipakita natin sa kanila na may pagmamahal tayo dahil nagmamalasakit tayo para sa kaligtasan nila, no? At saka, ang key principles para mamuhay tayo ng may kalayaan ay dapat panatilihin natin yung true faith natin kay God, no? True faith natin kay Jesus Christ, kasi yan ang maging foundation natin para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan, no? Kalayaan sa pagkakasala natin at kalayaan natin sa consequence ng mga kasalanan natin, which is yung death, 'di ba? Kasi yan ang parusas dapat sa atin ng mga makasalanan, pero dahil nga pinalaya tayo ni Jesus Christ, pwede tayong mabigyan ng chance na magkaroon talaga ng tunay na kalayaan, 'di ba? Ang pangalawa naman na susi para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga salita ng Diyos, di ba? Pagiging obedience natin sa mga words ni God. Kumbaga, wag lang tayong maging hearer ng mga salita niya. Wag lang nating pakinggan. Kung hindi, kung ano man yung nakasulat sa mga salita ng Diyos, kung ano man yung nakasulat sa Bible, ano man yung mga kautusan ni God sa atin, gawin natin, maging doers tayo, di ba? Kung ano yung nababasa natin na pinag-uutos sa atin ni God, gawin natin, wag lang tayong makinig. Yan ang tunay na kalayaan, yung kung ano yung inuutos
ni God sa atin ay susundin natin, as in lahat kung ano yung mga pinagbabawal ni God sa atin gawin natin, di ba? Kung ano yung ayaw ni God na gawin natin, sundin natin siya. Yon ang tunay na kalayaan, no? At saka pangatlo naman na susi para sa pamumuhay natin ng kalayaan ay magkaroon tayo ng love sa kapwa natin, love for others, di ba? Pagmamahal sa ibang tao, no? Ibig sabihin, i-serve natin sila at i-build natin yung magandang relationship natin sa kapwa natin, kasi sa ganong paraan magiging pleasing tayo sa paningin ng Diyos. Kasi nga tulad ng sinabi ko, second greatest commandments ni God, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kailangan talaga magkaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa natin. Pag malasakitan natin sila, tulungan natin sila sa mga pinagdadaanan nila, no? I-uplift natin sila, i-encourage natin sila, di ba? Para magkaroon din sila ng encouragement sa buhay nila, di ba? May mga tao na inaangat sila, may mga tao na tinutulungan sila para umangat sila. Gawin natin yan para sa kanila. Pag ganung paraan, maipakita din natin sa Diyos na mahal natin siya kasi sinusunod natin kung ano yung mga kautusan niya sa atin, no? At saka pang-apat naman na nasusi para sa pamumuhay natin ng may kalayaan ay kailangan nating i-resist lahat ng mga temptation. Ibig sabihin, labanan natin kung ano man yung mga tukso na dumarating sa buhay natin, kasi bilang tao, hindi talaga natin maialis yan na may mga tukso talaga dahil nakatira tayo sa sinful nature, nakatira tayo sa mundo na makasalanan, di ba? Kaya asahan na natin na kahit tayo man ay naging malaya na sa kasalanan dahil pinalaya tayo ni Jesus Christ, nakapagsisi na tayo, nakahingi na tayo ng tawad, hindi talaga natin maiiwasan na may mga tukso talaga na dumarating sa atin, no? Kaya ang dapat nating gawin kapag nakakaranas tayo ng tukso ay i-resist natin ito, labanan natin itong mga tukso na dumarating sa atin, no? Kasi pinalaya na nga tayo ni Jesus Christ, kailangan lang nating panatilihin yung kalayaan natin, kasi nakasulat yan sa John chapter 8 verse 36. So, if the Son sets you free, you will free indeed, di ba? Ang ibig sabihin, pinalaya na tayo, magiging tunay na maging malaya tayo, no? Nakadepende na rin sa atin kung gugustuhin talaga natin na maging tunay na malaya, no? Kung talagang iwasan natin, kung talagang lalabanan natin lahat ng mga tukso na darating sa atin, huwag tayong mag-give in doon sa kasalanan na yun, sa tukso na yun na pwedeng mag-lead sa atin para magkasala tayong muli sa Diyos, no? At ang panglima naman na susi para magkaroon talaga tayo ng tunay na kalayaan ay living by the Spirit of God. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa mundong ito na hahayaan natin yung Holy Spirit ni God ang mag-lead sa atin, di ba? Siya yung magli-lead sa buhay natin. Hayaan natin siya kung ano yung kalooban niya sa atin, di ba? Sundin natin siya kung ano yung gusto ni Holy Spirit na gawin natin. Nang sa ganun, no? Makakasigurado talaga tayo na nasa right path talaga tayo kapag sinunod natin kung ano yung will ni God sa atin, kung ano yung gusto ng Holy Spirit na gawin natin, no? Para talagang magkaroon talaga tayo ng tunay na kalayaan, di ba? Magkaroon talaga tayo ng true freedom sa pamamagitan ng pamumuhay natin under the guidance of the Holy Spirit, no? Sa ganung paraan, guys, no? Maiwasan natin na magkasalang muli, maiwasan natin na maligaw ng landas muli kapag hayaan natin na i-lead tayo ng Holy Spirit ni God. Yung guidance ng Holy Spirit ang kailangan natin para magkaroon tayo ng true freedom, no? At saka, kasi nakasaad yan dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Diba? Nakasaad nga dito kasi si God nga ay Spirit siya, diba? Kung saan man daw yung Espiritu niya, yung Holy Spirit niya, magkakaroon ng kalayaan ang tao. Kasi tulad ng sinabi ko, kapag ikaw na tao ka, pinagkalooban ka na ng Holy Spirit ni God, ibig sabihin inari ka na niya, inangkin ka na niya bilang anak niya. So, pinagkalooban ka na ng salvation sa pamamagitan ng pag-sealed niya ng Holy Spirit niya na nakatira sa iyo. Yan ang gift niya sa iyo bilang anak niya, di ba? Yan ang patunay na ikaw ay accepted na ni God kapag ikaw ay may Holy Spirit na. Ibig sabihin, may salvation ka na, pinagkalooban ka na ng salvation ni God, no? Kaya kung saan man daw ang Holy Spirit ni God, there is freedom. Kung ikaw may Holy Spirit na nakatira sa iyo, may kalayaan ka na, di ba? Hindi ka na alipin sa kasalanan dahil naging malaya ka na, pinalaya ka na ni Jesus Christ sa mga kasalanan na ginawa mo, di ba? Tsaka nakasaad din yan dito sa 1 Peter chapter 2 verse 16 naman, live as people who are free, not using your freedom as a cover up for evil, but living as servants of God. Ang nakasaad dito,
Mamuhay daw tayo na katulad ng mga tao na namumuhay ng malaya, pero wag daw natin gamitin yung kalayaan natin para pagtakpan natin yung mga masasamang gawain sa mundong ito. Kung hindi daw, mamuhay daw tayo bilang servants of God, bilang alagad ng Diyos, no? Mamuhay tayo ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. I-serve natin si God sa pamamagitan ng pagtuturo natin sa mga salita niya, di ba? Mag-preach tayo ng mga salita niya sa mga tao, i-preach natin yung gospel ni God nang sa ganun makatulong tayo para magkaroon din ng salvation ng mga tao, no? Ituro natin sa kanila kung ano yung mga commandments ni God, kung ano yung mga nakasulat sa Bible, sa ganung paraan ma-serve natin si God at maipakita natin sa mga tao ang pagmamahal natin dahil may concern tayo sa kanila, may malasakit tayo sa kanila para sa salvation nila, no? Sa ganung paraan ay magiging kaaya-aya, magiging pleasing tayo sa paningin ni God. At saka sabi din dito sa Galatians chapter 5 verse 1, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Di ba nakasaad nga dito? Tayo daw ay pinalaya na ni Jesus Christ. Kapag tayo naging malaya na, manatili daw tayong matatag sa kalayaan natin, no? Wag na daw nating i-submit yung sarili natin sa yoke of slavery, sa slavery of sins, di ba? Wag na nating i-submit yung sarili natin muli sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Ibig sabihin, wag na tayong gumawa ng kasalanan muli kung hindi talikuran na natin yung mga masamang gawain natin, as in, kalimutan na natin, wag na nating gawin, ibaon na natin sa limot yun, no? Yan ang sinasabi na do not submit again to a yoke of slavery, di ba? At saka sabi din dito sa Romans chapter 6 verse 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Diba? Nakalagay nga dito. Dahil nga tayo ay pinalaya na, binigyan na ng kalayaan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus na yon. Binigyan tayo ng chance para maging malaya, maging tunay na malaya tayo sa slavery of sin. Maging alipin na tayo ng Diyos, diba? Ibig sabihin, pag alipin na tayo ng Diyos, ang gagawin natin ay puro mga godly works na, yung mga makadiyos na mga gawain na. Hindi na tayo alipin sa kasalanan, kung hindi alipin na tayo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, diba? At saka, ang freedom na to ay magdadala sa atin para magiging banal tayo. Ang freedom na ito na pinagkaloob sa atin na ni Jesus Christ ay magdadala sa atin para magiging banal tayo, di ba? Para magkaroon tayo ng kabanalan sa sarili natin at para ang magiging kahantungan noon ay magkaroon tayo ng eternal life, di ba? Kapag tayo namuhay sa katotohanan, kapag tayo inalis na natin yung sarili natin sa slavery of sin at naging slave na tayo ni God, di ba? Ang mga ginagawa natin ay mga godly works. Inahayaan natin yung Holy Spirit ni God na mag-guide sa atin at mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang kahantungan natin ay eternal life, di ba? Ang ipagkaloob ni God sa atin yung eternal life na pinapromise niya sa mga tao na namumuhay sa katotohanan, sa mga tao na matutuwid sa mundong ito, no? Doon sa kaharian niya ang punta natin. So kayo, ayaw nyo ba na magkaroon ng eternal life? Ayaw nyo ba na balang araw sa final judgment, ang judgment sa atin ay doon sa heaven ang punta natin? So kayo, kung kayo inaasam-asam nyo na magkaroon ng eternal life, as in magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni God, ano pang inaantay nyo? Palayain nyo na yung mga sarili nyo ngayon pa lang, di ba? Sana ma-realize nyo na magsisi sa lahat ng mga kasalanang nagawa ninyo, humingi ng tawad sa Diyos para kayo ay patawarin na ng Diyos at maging born again na, mamuhay na kayo ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos sa inyo. Mamumuhay na kayo ng pamumuhay na naaayon sa mga salita ng Diyos para maranasan nyo rin yung tunay na kalayaan sa piling ni God, di ba? So guys, no, huwag nyo nang patatagalin. Kung gusto nyo talaga na maging tunay na malaya, ngayon pa lang umaksyon na kayo bago pa man mahuli ang lahat, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!